Ellen, gising! Ellen! Ellen, gising! Okay ka lang? Hindi na panagripan ko siya uli. Galit na galit siya sa akin. Humihingi ka sa akin ng tulong pero hindi ko maibigay. Ellen, bangungot lang yan. Hindi yung totoo. Pero ilang beses na to nangyari eh. Natatakot ako. Natatakot ako. Anong ibig sabihin nito? Wala na siya. Hindi na tayo sasaktan ulit. Bangungot lang yan. Halos isang taon na ang nakalipas nang mamatay si Techi. Pero patuloy pa rin ang masamang mga bangungot ni Ellen. Napagtanto ni Ellen na marahil sa kakaisip niya kay Techi, napapanaginipan niya tuloy ito. Inilihim na lang niya ito kay Willie para hindi na muling mag-alala ang asawa. Uy, kanina ka pa tahimik dyan na. Hindi kasi hindi ako nakatulog na maayos. Bakit? May napanaginipan ka na naman ba? Hindi naman. Mainit lang siguro yung panahon. Si Karen nga, may bungang araw kaya hindi makatulog na maayos. Saan mo? Usapin ko yung nagbibenta sa amin ng electric fan, yung nilalagyan ng yelo. Ano meron? Wala, sabi niya. Kaya daw kumuha ng hulugan eh. Ayos ka lang ba? Ellen, halika na. Umuwi na tayo. Wala naman sakit sa puso yung asawa ko eh. Pero kinuha niya. Naghihiganti pa rin siya hanggang ngayon. Anong ibig mong sabihin? Si Techi ang gumawa nito? Bakit hinayaan ang Diyos na mangyari to? Bakit hindi niya kami prinotektahan? Bakit hinayaan niyang kunin ni Techi? Yung anak ko, pati asawa ko. Hanggang ngayon ba, hindi pa rin niya ako pinapatawad sa mga ginawa ko? Ellen, wala akong masasagot dyan eh. Siguro meron lang talagang mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi natin kayang ipaliwanag. Kagaya nitong nangyari sa asawa mo tsaka sa anak mo. Ang pinakamabuting gawin mo ngayon, patawarin mo na yung sarili mo. Magsimula ka ulit eh. Para ano pa?
Hindi ko na nga alam ang gagawin ko sa buhay ko na wala siya. Sana kinuha na lang ako ng trust. Sana hindi na lang ako nabuhay. Ellen, ano ba? Huminahon ka nga. Hindi naman matatapos ang lahat dahil lang nawala si Willie. Huwag mo kalimutan, may anak ka pang umaasa sa'yo. Andito pa si Karen, no? Naniniwala ka ba talaga na ang lahat ng iyan ay dahil kay Techi na pinakulam ka? Opo, kasi nag-iwan din po siya sa amin ng masasakit na salita noon na time na unang pagkikita namin. Oo. Anong natutunan mo doon sa yugtong yun ng buhay mo, Ellen? Huwag po masyadong magpadalos-dalos at kikilalanin po yung taong kung gusto mo talaga makasama habang buhay, kilalanin po muna natin kung sila ba may pamilya o walag, kung sila ba talagang totoo kahit na anong panunuyo sa'yo. Dapat kinilala mo pa rin mabuti kung saan ba siya galing, kung saan lugar ba siya lumaki. Yun po yung mga hindi ko nalaman kasi sa kanya. Oo. Kamusta ka na ngayon? Ito po, okay naman Okay po ka sa na. ngayon. Meron ka ng asawa? Opo, meron na rin po. At ito'y dinadala mo doon Opo, sa second husband mo? Opo. Nakalimutan mo na ba si Techi? Nakalimutan mo na ba si Willie? Ano yung bumabalik-balik sa kaisipan mo? Sa ngayon po kasi talagang pilit ko pong kinakalimutan din lahat. Kasama na rin po ng taong kinakasama ko ngayon na kalimutan po ang nangyari. Kasi yung panganay ko po, medyo may isip na rin po kasi siya noon. Kaya kinakalimutan na lang din po namin. Kahit na anong mangyari, kalimutan na lang po. Alam mo, totoo siguro yung kasabihan, ano, Ellen? Na ikaw ay pag gumawa ka ng ganong uri ng kasamaan, bumabalik. No? Opo. Totoo pala yun, ano? Opo. Na pag nangulam ka ng iba, maaaring bumaliktad sa'yo. Kaya tamo namatay na rin si Parang kung ano si po yung Techi. binigay mo sa kanya, yun din ang Yun ibabalik din ang sa'yo. ibabalik sa iyo. So ito'y nagturo din ng mahalagang leksyon sa buhay mo. Opo. Diba? Na hindi maganda yung naghihiganti. Opo. Diba? Ipasa Diyos na lang po. Kung ano minsan man, may kung may ganun. galit ka po sa tao, Oo. ipasa Diyos mo Oo na nga. lang po. Ellen, maraming salamat, ha? Salamat. At ibinahagi mo ang iyong kwento ng buhay sa ating mga manunood. At katulad ng sinabi mo, sana nga, ipagdarasal natin, no, na ang iyong pagluwal ng iyong pangalawang anak, no, ay maging maayos. Ha? Thank you very much. Thank you very Salamat. much. Kapag tayo ay naaagrabyado o inaapi, natural lang na tayo ay makaramdam ng galit at puot sa ating puso. Nariyang gusto nating sumugod, manakit at iba pa nga'y papatay para lamang makapaghiganti. Huwag tayo mag-isip at kumilos ng padalos-dalos. At huwag ding magpadala sa tindi ng galit at selos dahil wala itong magandang kahihinatnan. Huwag nating tumbasan ang panlilinlang ng iba sa atin ng isa ring pagkakamali, lalo na kung ito ay hahantong sa isang krimen. Dahil ang pusong puno ng galit at pagkamuhi sa kapwa ay hindi matatahimik. Ang katahimikan ng isip at puso ay atin lamang matatagpuan kung tayo ay taus-pusong nagpapatawad at buong pusong nagmamahal. Ngayon,